Ayan, good morning po sa bawat isa. Lahat po tayo magsitayo. Sige po, batiin po natin yung bawat isa ng Happy Lord's Day. Kamayan po natin. Sige po. Kamayan po natin. Huwag niyo po hayaan na hindi niyo po makakamayan yung katabi niyo po. Hiyap. Hiyap po. Ngayon po, basahin po natin ang verses Psalms chapter 105 verse 1 to 4 or mga awit 105 verse 1 to 4. Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. Sing to Him, sing praises to Him, tell of all His wondrous work. Glory in His holy name, let the heart of those who seek the Lord rejoice. Seek the Lord and His strength, seek His presence continually. Lahat po tayo lumukot, manalangin. Yes, Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataon na magkatipon kami ngayon to worship and to glorify Your name. Thank you po for your protection, guidance, and blessings sa bawat isa sa amin sa buong linggong nagdaan. Lord, as we start today, we pray na ready our hearts and minds so we can fully focus on You. Alisin niyo po ang anumang worries, pagod, o distractions na dala namin today. Tulungan niyo po kami na maging open sa pakikinig ng inyong salita at maging sincere sa aming worship. Bless niyo rin po ang bawat maglilingkod na gaganap po ngayon. Nawa po na lahat ng gagawin namin ngayon ay magbigay ng glory and honor sa inyo. We surrender everything to You, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Parang mamaya. Anyway, handa na po ba magpuri ang bawat isa sa atin? Parang mahina pa rin no? Handa na po ba ang bawat isa na magpuri at magbalik ng pasasalamat kay Lord? Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah, hallelujah! Tayo po ay sama-sama umawit nang may pasasalamat. Hallelujah! Woo! Hallelujah! We praise You, Lord! Halina't sama-sama, purihin natin Siya. Halina't sama-sama, awitan natin Siya. Come on! Ipalakpak ang Ama, itaas ang ikawan, lahat ng magsabing Diyos ay buhay. Woo! Sama-sama po natin ang awitan ng pasasalamat ng Panginoon. Halina't sama-sama, pwede kayo naman? Natin Siya. Halina't sama-sama, awitin natin Siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas ang ikawan, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sumigaw sa galak! Woo! Hey! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Woo! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, sa Kanya ay inigang. Purihin Siya, awitan Siya, luwalhatin Siya. Sumigaw! Woo! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Woo! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, Panginoon. Sa Kanya ay inigang. Purihin Siya,
distansya, luwalhati siya. Sumigaw! Woo! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Woo! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Hallelujah, Lord! Salamat, Panginoon, sa iyong kagalakan, sa saya at sa tuwa, Lord, na binibigay niyo sa bawat isa sa amin. We praise you, Lord. Hallelujah. Galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Kapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Na hatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog mo ay kapayapaan. Hallelujah! Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak! May saya, Panginoon, sa aming mga puso. We praise you, Lord. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Ang lumoy kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog mo ay kapayapaan. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Pwede kayo naman mga kapatid. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Hallelujah! Sa bawat pusong napapagal. Hallelujah! Papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog mo'y kapayapaan. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Pwede tayo lahat? Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kalalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal. Hallelujah, Lord. Pakinggan mo ang aming awit. Awit ng pasasalamat, Panginoon. Isisigaw namin, Panginoon.
mundo niya ay kapayapaan, mundo niya ay kagalakan, mundo niya ay kalakasan, sa bawat gustong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Para sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Muli po palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay na siya po yung nagbigay ng kapayapaan po sa bawat isa sa atin. Kagalakan, kalakasan, kung bakit tayo nagpapatuloy bilang isang gawain, bilang isang church, bilang isang Kristiyano, siya po ang unang dahilan. Hallelujah. Kaya nga po, Lord, sa umagang ito, Lord, bilang isang isa po namin, Panginoon, kami po iaawit sa inyo. Lord, hindi lingid sa inyo, Lord. Sa isang church, sa isang gawain, Lord, merong hindi pagkakaisa, may mga bahagi, Panginoon, may hindi pagkakasundo. Pero Lord, salamat. Dahil sa iyo, Lord, dito kami, may isa kang ngarin, Panginoon, na ikaw ang kapurihan at masamba, Panginoon. Nagsusumamo, nagpapabumaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, Panginoon, nagsusumamo, nagpapabumaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa walang ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghali ka sa aming buhay. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Nagsusumamo, nagpapabumaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagsusumamo, nagpapabumaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig,
kapatid. Ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bigisin ang iyong pag-ibig. Hallelujah. Panginoon, ang aming lamang pagpanalangin sa oras po ito, Lord, na magkaisa ang aming puso't isipan, Lord, sa pagpupuri sa iyo, sa pagsamba, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, this time, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang mauna sa bawat isa sa atin, Lord. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Pwede sabay-sabay po tayo. Isahin mo ang laman ng aming puso. Yes, Lord. Isahin mo ang laman ng aming isip. Bigisin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Bigisin ang iyong pag-ibig. Bigisin ang iyong pagmamahal. Bigisin ang iyong pagmamahal. Maghari ka, Panginoon. Minsan pa, mga kapatid, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Gawin mong isa, Lord. Isahin mo Yes, Lord. Yan ang aming panalangin, Panginoon. Gaya ng sa Book of Acts, Panginoon, sila po'y nagkaisa. Kaya gumawa ka ng miracles, Panginoon. Sa pagkakaisa, Panginoon, marami kami magagawa. Kaya, Lord, ito ang aming panalangin, Lord. Maghari ka, Panginoon. Ikaw ang maghari, Panginoon Jesus. Mag-isahin mo ang laman ng aming puso. Mag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Kapatid, nare-request ko sa inyo, gawin mong panalangin to. Maraming church na nag-divide because hindi sila nagkakaisa. In the Book of Acts, marami silang nagawa because nagkaisa sila. This time, ang FCC Manila ay maraming magagawa because nagkakaisa tayo. Amen? For the last time, we sing together as one. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Palagpakan po natin ang ating Panginoon, yung pinakamataas
Maupo na po. Amen po. Tayo po'y dumako po ngayon sa family focus of the week. Ayan. Alam na po nila kung sino. Wala pa pong pinapalabas pero alam na po nila. Ayan. Hindi na tinawag. Yan po ang Gadasa family. Kagaya po ng awitin po natin pag-isahin ang laman ng ating puso at ng bawat pamilya po ng FCC Manila. Ituon po natin ang ating mga kamay sa pamilya pong ito. At tayo po ay magdeklara at magbigay ng mga pagpapala po sa kanilang buong pamilya. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa patuloy, Lord God, na pagpapalakas, pagsama, paggabay, at pagpatnubay po sa buong Gadasa family. Sa pangunguna po, Panginoon, ni Elder Mark at ng kanyang buting asawa na si Sister Anna, sa kanila pong mga anak, mga pamangkin, Panginoon, na narito po, Panginoon. Ikaw ang siyang magpala sa kanilang buong buhay. Sa mga struggles, Lord God, mga challenges na kanila pong pinagdaraanan. Ikaw ay tumugon sa kanila pong mga panalangin, sa kanila pong mga daing, Lord God, sa kanila pong mga pag-iyak, Panginoon. Ang amin pong hiling, Lord God, ay yakapin niyo po sila, arugahin niyo po sila, at kalingahin niyo po sila, Panginoon. At nawa po, Lord God, ano man po yung kanilang pinagkakakitaan, ano man po yung pinagkakakitaan, yung mag-asawa pong ito, maging, Lord God, sa kanilang vlogging, Lord God, sa content, Lord God, na ginagawa po nila, Panginoon, sa mga businesses na kanila pong nilalakaran, I pray, Panginoon, na pagpalain niyo po ito at patuloy, Panginoon, na ikaw po ay mag-grow, Lord God. Nang sa ganon, hindi lamang po sila yung mapagpala mo, kundi gagamitin niyo rin po sila na pagpapala sa mga taong nakakasalamuha po nila. Maging sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamangkin, I pray, Lord God, na patuloy ang karunungan, yung wisdom, Lord God, na pinagkakaloob nyo by your Spirit, ay gawan nyo po sa mga kabataan at mga batang ito, na patuloy po sila maging excellent sa kanilang pag-aaral, give them the knowledge and the wisdom, Lord God, in their studies, maging excellent po sila sa lahat ng kanilang ginagawa, and prepare their future, Panginoon, your plan for them, their path, Lord God, na tinataha. At sa buong Gadasa family, patuloy po na maging ilaw at asin sila ng kanilang lugar, Panginoon. Ng kanilang tahanan ay magsilbing tahanan na puno ng pag-ibig, puno ng kalinga, at puno, Panginoon, ng pagkakaisa. Patuloy pa, Panginoon, na gamitin niyo po ang pamilyang ito para sa iyong ubasan at para sa iyong kaharian. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. At sabay-sabay po tayong buklatin ang Gawa 5, verse 33 to 44. Ang sabi po sa Gawa, nang marinig nila ito, nagsiklab ang kanilang galit at binalak nilang patayin sila. Ngunit tumayo ang isang nasa Sanhedrin, siya ay isang Pariseo na ang pangalan ay Gamaliel. Siya ay isang guro ng kautosan ng iginagalang ng lahat ng mga tao. Inutos niyang ilabas sandali ang mga apostol. Sinabi ni Gamaliel sa kanila, mga lalaking taga-Israel, mag-ingat kayo sa iniisip ninyo gawin patungkol sa mga lalaking ito. Ito ay sapagkat bago pa sa mga araw na ito ay tumindig si Teodas na nagsasabing siya ay isang kilalang tao. Sumama sa kanila ang isang pangkat ng mga lalaki na halos 400. Nang siya ay namatay, ang lahat ng nahikayat niya ay nagkahiwa-hiwalay at ang lahat ay naging walang kabuluhan. Pagkatapos ng isang ito, sa mga araw ng pagpapatala, tumindig si Judas na taga Galilea. Siya ay nakahikayat ng maraming tao. Nang siya ay namatay, ang lahat ng nahikayat niya ay nangalat. Sinasabi ko sa inyo ngayon, layuan ninyo ang mga lalaking ito
at pabayaan sila sapagkat kung layunin o gawa nito ay mula sa tao, mawawalan ito ng saysay. Ngunit kung ito ay mula sa Diyos, hindi ninyo ito maigugupo at baka kayo ay masumpungan lumalaban sa Diyos. Sila ay nahimok ni Gamaliel, tinawag nila ang mga apostol sapagkat nila sa mga apostol inutusan nila ang mga ito na huwag magalit sa mga na huwag magsalita sa pangalan ni Jesus. Pagkatapos pinalayan nila sila. Nagagalak na nilisan nga ng mga apostol ang Sanhedrin sapagkat sila ay ibinilang na karapat-dapat na dumanas ng kahihiyan dahil sa pangalan niya. Araw-araw sa templo at sa mga bahay, sila ay hindi tumitigil sa pagtuturo at paghahayag ng ebanghelyo na si Jesus ang Mesiyas. Pagpapala po sa pagkabasa at pagkarinig sa salita ng Diyos. Maaari na po tayong tingin po. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Happy Lord's Day. Pakibati po ang inyong mga katabi ng Happy Lord's Day. Ayan. Sabi po nung iba, pagkakita po sa akin kanina, kala kaagaling ko lang daw po sa Senado. Hindi po ako kakandidato. Ayan po. Mga kapatid, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, kanina, medyo maraming bata kaya nandun po sila ngayon sa taas. Nagkaroon po tayo ng parang Sunday school na rin po dun sa taas, Kids Sunday School, sa ating pong pastor's office. Alam niyo po, una po sa lahat, nais kong pasalamatan ng Panginoon. Bakit? Gumagalaw po siya sa ating mga buhay. Amen? Nung sinabi po nating advancing God's kingdom, talagang may ginagawa po ang Panginoon para tayo po ay mag-advance. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, advance. Huwag niyo pong hingi ng pera, ha? Advancing means, kailangan mo mag-move forward. Kailangan mo mag-go, mag-move. At sa ating po mga buhay, anuman po yung ating pinagdaraanan, we need to go. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, you need to go. You need to move. Sabihin niyo po. Baka gumalaw po yan, ha? Hindi po literal na We need to move, we need to grow. At sa umaga pong ito, ako po'y naniniwala na kung anuman po yung sinimulan ng Panginoon ay hindi kayang pigilan ng tao. Amen? Anuman po yung plano ng Panginoon, hindi kayang pigilan ng kahit sino man. Sabi po sa ating topic, you can't stop what God has started. Paggaling po sa Panginoon, pagkalooban po ng Panginoon, kapag plano po ng Panginoon, kahit sino pong tumutol, hindi po kayang pigilan. Amen? At kung ang tema po natin ay advancing God's kingdom, hindi po yan kayang pigilan ng kahit sino man. Ng kahit ng iglesia pong ito, dahil yan po ang mandato sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po, isa sa mga malaking river sa buong mundo, ilog, at pangatlo sa buong mundo at panguna sa Asia ay yung tinatawag po na Yangtze River sa China. Yan. At noong 1931, nagkaroon po ng malaking pagbaha, pag-ulan. Trinay po ng mga Chinese authority na pigilan yung pag-agos ng tubig sa ilog. Mga po sila mga dike, barrier, at ginawa po nila ang lahat para ma-control yung flood, yung pag-agos ng tubig. Pero kahit anong gawin po nila, hindi po nila natalo yung agos ng tubig mula dun sa ilog. Dahil sobrang lakas at sobrang dami ng volume ng tubig. Ngayon, milyon-milyon yung nasalanta noong pagbaha, yung flash flood. At
marami pong ari-arian yung nasira. Yung habang inaaral ko po ito, naalala ko, sabi ko, parang yung mga, alam niyo po, pagka medyo updated kayo sa mga news, si Secretary Dizon, saan po siyang ayan siya? DPWH, nagpupunta niya sa kung saan lugar po, di ba? Yung, alam ko, last year, pinuntahan niya yung sa Mindoro, eh. At doon sa Mindoro, makita natin, talagang substandard yung mga yung mga ginamit po na mga barrier para po doon sa sa ilog, maging sa bandang sa norte, makita po natin yung mga labasan ng tubig illusion lang. Hindi kayang pigilan kung ano man po yung tubig na papasok po doon o sasalpok po doon. At akin po naisip, mga kapatid, na kapag ang tubig, ang agos ay galing sa Panginoon, ulitin ko po, kapag ang agos ay galing sa Panginoon, may it be blessing, may it be challenge, or anuman pong mga pagdaraanan natin o mga pagpapala, hindi po yan kayang pigilan ng kahit sinuman. Kahit ikaw, hindi mo kayang pigilan eh. At minsan, mga kapatid, may pinapagawa sa atin yung Panginoon sa ating mga buhay at alam na po natin na pinapagawa niya, pero gusto po nating pigilan. Sometimes gusto po nating takasan. Pero kahit anong lusot po natin, pag pinapagawa sa'yo ni Lord John, kailangan mo siyang gawin. God's unstoppable work. What man starts, man can stop. But what God starts cannot be stopped. The apostles stood before the Sanhedrin, facing threats and brutal beating for proclaiming the risen Christ. Ang tanging ginagawa po ng mga apostol during that time is they are proclaiming Jesus Christ as Savior, as the Messiah, bilang Panginoon at tagapagligtas. At nakita po natin sa binasa po kanina ni Brother Ferdy, napakatindi ng galit ng mga kapulungan. Kung makikita po natin, ang sabi po ng verse 33, nagngit-ngit yung kanilang galit. At yun po yung ating pag-uusapan. Alam niyo po, unang-una na punto o puntos na ating pong kailangan pag-usapan, when truth confronts pride, kapag ang katotohanan ay bumabangga sa pagmamataas, the world responds with hostility. Ang mundo ay tutugon ng pagtutol. At alam ko po, nararanasan at mararanasan po natin yan bilang mga anak ng Panginoon. Kung makikita po natin, in the next slide, nagngit-ngit sa galit. Sino po dito yung nakaranas na po ng ganun? Sa sobrang galit mo, yung ngipin nyo, alam nyo po yung ngipin nagbabanggaan. Sasalpukan. Tapos yung parang nanginginig yung buo mong katawan na parang gusto mong i-release. At sabi nga nung nakaraan, sampalin meron pong dalawang klase ng sampal, yung common na sampal at yung tinatawag po na degrading slap, yung pabaligtad po, di ba? Yung back slap po na tinatawag, na parang merong kumukulo. Ganun po yung naramdaman ng Sanhedrin. At ito pong Sanhedrin, sabi ko nga po, para po itong Supreme Court, parang Senate po ito, na kung saan they are very, mga kilala, renowned, at mga matataas na tao in their time at in their society. Their conviction without repentance transformed into murderous rage. To the point na gusto po nilang patayin yung mga apostol. Ayan po yung nagagawa ng sobrang galit. Kaya pakisabi po sa katabi mo, huwag ka na magalit. Huwag ka magalit. Chill lang. Chill lang po tayo, mga kapatid. Kasi minsan, sabi nga po nila, anger clouds judgment po natin. Diba? Kaya kailangan natin na ituon yung ating pag-iisip sa ating Panginoon. Sabi po dito, hindi nagalit ang mga religious leaders dahil kulang po yung evidence ng mga apostles. Hindi po sila nagalit dahil mali yung sinasabi ng mga apostol. Hindi po sila nagalit dahil nagsisinungaling yung mga apostol. They were threatened.
At alam niyo po mga kapatid, the gospel always divides. It's either si Jesus ang tagapagligtas mo o hindi. Ganun po kasimple mga kapatid. Hindi ka pwedeng neutral. Hindi ka pwedeng sa gitna. Kailangan meron kang papanigan. Si Jesus o ang mundo. Pero sabi, Lord, hindi ko pa kayang iwanan yung ano eh. For example lang po hindi ko po kayang iwanan yung isang mucho ko. Sa mga nakakaalam po nun. Hindi ko pa po kayang iwanan yung ano, isang baraho ko po sa bahay. Na ano po ako, Lord. Hindi ko po kayang iwanan yung pagsisinungaling. Pero sabi ng Bible, it is Jesus or the world. Sino po ang pipiliin po natin? Amen? Nagalit sila dahil malinaw po yung katotohanan. Sabi nga po nila, truth hurts. Tama? Alam niyo ba minsan, kaya nagagalit ang tao dahil totoo naman yung sinasabi ng isang tao. Kaya nagagalit din talaga siya. Sabi nga po, truth hurts. Ang muling pagkabuhay po ni Kristo ay naglalantad ng mga mapagpaimbabaw, mapagkunwari, at sumisira sa kanilang kontrol at sumasalungat sa kanilang pride. Ang tao pong ayaw magpasakop sa Diyos, kadalasan po, yan yung mga taong galit. Laging galit. Ulitin ko po, yung mga taong ayaw magpasakop sa Diyos, kadalasan, yan yung mga taong galit. Kaya pag tinignan mo yung katabi mo, chillax lang yan, di ba? Chillax lang yan kasi papasakop yan sa Panginoon eh. Amen? Tingnan nyo nga po ulit. Bawal po nakakunot na ngayon ha. Ayan. Amen po. Sabi po dito, there's conviction versus rage. Makikita po natin yung power ng Ebanghelyo. Tandaan nyo po, the same message. Parehas po yung mensahe. Parehas po nakarinig. Yung apostol, mga apostol, at yung Sanhedrin, yung kapulungan sa Tagalog. Parehas po sila nakarinig ng same truth, ng parehong katotohanan. Pero magkaiba po yung kanilang tugon. Yung reaction po nila magkaiba. Ano po yung tugon ng apostol? Mga apostol, ang tugon po nila, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, sumunod sa Diyos, at magpasakop sa kanyang mga salita. Ano pong tugon ng Sanhedrin, ng kapulungan? Ang tugon po nila, ikulong ang mga apostol dahil na-offend sila, at hindi lang po ikulong, kundi pahirapan. Yun po yung kanilang tugon. Ang parehong mensahe na nagpapabago ng puso ay maaari ring magpatigas nito. Alam niyo po, ito po ang nakakalungkot at warning po sa atin. Huwag po nating hayaan na tumigas ang puso natin bago natin tanggapin ang Panginoong Hesus. Amen? Remember the Pharaoh in the book of Exodus. Ang sabi po doon, God hardened his heart. Pero on the other side, ang sabi rin po doon, the Pharaoh hardened his heart. So ano pong tamang reconciliation po doon? Pareho po. Ang Diyos at yung Pharaoh, parehong nagpatigas ng kanyang puso. Sa paanong paraan po? Yung hardening po ng heart, hindi po yan agad-agad nangyayari. Hindi po yan paggising mo, matigas na kagad yung puso mo. Paggising mo, ayaw mo lang tanggapin ng Panginoon. Paggising mo, galit ka na. Hindi po ganun. The hardening of heart, progressive, continuous po siya nangyayari. Hanggang hindi mo maisip o hindi mo namalayan na bato na pala ang puso mo. Kaya po may kantang, pusong bato. Yan. Alam niyo po, usually progressive po ito. Kapag paulit-ulit na nire-reject po natin ang Panginoong Hesus, paulit-ulit po natin sinasabi na pinapatigas natin ang ating mga puso. Binigyan ng Diyos, yung Pharaoh, ng chance. Kung alam po natin yung istorya, binigyan po ng Lord, yung Pharaoh ng chance para magbago. Using the 10 plagues, yung 10 salot. Pero ano po, during that span of time,
patuloy pa rin niyang pinatigas yung kanyang puso. Kaya hinayaan ng Panginoon na tumigas ang kanyang puso. So, ganun po ang nangyari. Unti-unting tumitigas ang puso. At huwag po nating hayaang tumigas ang ating puso sa salita ng Panginoon. Dahil kapag ka tumigas na po yan, hindi na po, mahirap na po yung baguhin. Alam niyo po nung nakaraan, dito po may ginawang construction. Makikita niyo, pagkapasok niyo po dyan, kita niyo, ang ganda na po, no? Sino po nakakita? Ang kinis eh. Tapos dito may platform. Tapos kanina nilahatag po yung yung mga fake grass eh. Kaso kulang pa po yung fake grass. Di ba? Hindi naman po maganda sa paningin pagka Kaya medyo sa segue lang ako kasi napag-usapan po namin ni Chairman. Pauna pa lang po yun. Sa mga gusto pong mag-pledge, para gumanda pa po lalo yung labas po natin, pagdating ng anniversary po natin, masarap pong tapakan, maganda tignan. Kung makikita nyo po dun, yung cross lang yung may backward vine ang tawag po nila, nag-canvas po kami. Pero kapag napuno po yun, napakaganda po nung napakaganda po nung likod. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be part. So, wala nagsabi be part, di ba? Kahit na maliit, malaki, pagka pinagsama-sama po natin para sa kapurihan at para sa ikagaganda po ng ating church. Ang sarap po, di ba? Pagkapasok mo, wow, green yung nakikita mo, parang nakaka-relax. Naglalakad ka sa labas, may pagsubo ka, pagkadating mo dyan, wow, ganda naman, nakakakalma. Minsan, kailangan mo lang ng ganun di ba? Sinisegwayan ko lang po. Pero ang kwento ko po talaga, yung bago po yan, pinalitadahan, ang tawag po doon. Yung semento po, pati yung buhangin, hinahalo po yan, tama? Hinahalo po Pag sarap, minsan, nung bata ko hanggang ngayon, sabi ko, ang satisfying manood ng naghahalo ng semento. Sabi ko, at naisip ko po, na parang ang puso po ng tao, parang semento po yan. Mga kapatid, sa una malambot pa yan, kaya pang i-shape sa kung ano yung nais mo, pero pag iniwanan mo yan ng ganyan, nakatiwangwang, yung hindi nahalo, ano pong mangyari? Titigas, mawawala ng saysay. Yung puso po natin, parang semento po yan. Hanggat basa pa, hanggat kaya pa pong i-mold, magpa-mold po tayo sa Panginoon. Amen? Magpa-shape po tayo sa Panginoon. Hindi po katulad ng mga Pariseo pong ito na hinayaan po nilang maging matigas na yung kanilang puso. Kaya kahit anong pilit nilang baguhin yung kanilang mga sarili, hindi po nilang kaya mabago. At ang kailangan na lang po doon ay basagin. Sa semento po, pagka nagkamali, tas tumigas, ano pong kailangan? Titiktikin mo yun. O kaya, mamasuin mo talaga pag nagkamali. Kaya hanggat binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon, magpabago po tayo. Amen? Magpa-correct po tayo. Magpatuwid po tayo. Amen? Ayun po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, gumagamit ang Diyos ng mga unexpected moment at tao sa buhay po natin. Sige po. God uses unexpected people to preserve His Word. Dito po, makita natin, alam niyo po ang gagawin na sa mga apostol, papatayin na po sila Pero may umiksay na lang na Pariseo. Umiksay na to, isa siya sa mga kilala at mataas. Panigurado po, parang sa atin ngayon parang senador. Mataas, tama po? Kilala. Isa po siya sa mga kilala na authority o pangalan sa buong Israel. Ang pangalan niya po ay Gamaliel. Si Gamaliel po ay isang Pariseo. Siya po ay isang teacher of the law or sabihin na po nating lawyer sa katumbas po ngayon at held in honor by all the people. May integrity. So ulitin ko po, siya po ay sabihin nating senador, lawyer, may integrity. Ibig sabihin, malinis po ang record. Okay? Para mag-gets po natin, may clean record, hindi corrupt. Ngayon, pumagitna po siya. Base sa kwento, pumagitna po siya at siya po ay nagsalita. Ang sabi niya po dito, may binanggit po siyang dalawang pangalan. Si Teudas at si Judas.
both names, ang meaning po niya ng Judas, sa atin po ngayon, pag sabi mong Judas, ano pong meaning? Masama, di ba? Pag sabi mong, sorry for the word po, pag sabi mong Judas ka, anong ibig sabihin po nun? Traitor. Tama. Taksil, pwede rin po, di ba? Pero alam niyo po, ang word na Judas or Teudas, meaning po niyan ay praise. Praise the Lord pa nga po eh. Ayan. Kaya pagka sinasabi Judas ka, praise the Lord. Kaya wag po kayo magsabi kagad ng gano'n, tapos mali yung meaning niyo po, ha? Nag-speak po kayo ng blessing po doon. Alam niyo po, may dalawang tao po, si Teudas at si Judas, katulad po ni Jesus, na-again po sila ng followers. May 400, may 500. Nung sila'y namatay, nagpulasan din yung kanilang mga followers. Hindi na po nagtuloy. Ngayon, si Gamaliel, yun yung punto de vista niya. Kung yan sa tao, hindi matutuloy yan. Mag-scatter lang sila ulit. Pero kung yan ay galing talaga sa Diyos, hindi natin yan kayang pigilan. Ang ganda po ng argument niya, mga kapatid. Kapag yan galing sa Diyos, we cannot stop it. Para ma-diffuse yung situation at yung nangyayari during that time, yun yung sinabi niya. Na may wisdom po. Matalinong tao. May integrity, kaya pinakinggan. Kung walang integrity po yun, kung di malinis yung record nun, di yung papakinggan eh. At siya ay expert sa law. Kumbaga, lawyer po siya, in a sense. He is highly respected and the member of Sanhedrin. Kaya pinakinggan po siya ng tao. At siya, ito po, trivia lang ha, siya po ang teacher ni Saul o ni Apostle Paul. Bago po si Pablo ay naging Kristiyano, tumanggap sa Panginoong Hesus, siya po ay Pariseo at expert sa kautusan, si Apostle Paul. Siya po ay nag-aral sa paanan ni Gamaliel. When we say paanan ni Gamaliel, kasi wala pa naman pong formal studies during that time. So may mga mini-mentor lang po yung mga teacher, yung mga rabbi. At isa po si Paul sa mga mini-mentor ni Gamaliel. Ibig sabihin, mataas na tao rin to, matalinong tao rin po si Gamaliel. God's sovereignty. Alam niyo po, God sovereignly uses even unbelievers for His purposes. Minsan, gagamit ang Diyos sa buhay po natin ng mga unexpected na mga tao para mangyari yung plano niya sa buhay po natin. Ulitin ko po, minsan gagamit ang Diyos ng mga unexpected people or situation in our lives para matupad yung plano niya sa buhay mo. Amen? Gagamit siya ng list of your expected people, pwede niyang gamitin para matupad yung plano niya sa buhay mo. Kaya nga sabi ko po, nung una, wag laging galit. Baka yung kinagagalitan mo, yan na pala yung ginagamit ng Panginoon para ma-fulfill yung plano niya sa buhay mo. Kaya po sabi, may tumitingin po sa asawa niya, wag ka laging galit sa akin. Baka hindi na po-fulfill ni Lord yung blessing niya eh. Mga kapatid, hindi dumating sa buhay natin ng isang tao nang wala lang. Hindi, wag po tayong maniwala sa tinatawag na coincidence. Sa harapan ng Diyos, wala pong word na coincidence. Lahat po ay tinakda niya. Romans 8:28, all things work together for good for those who love God and are called according to His purpose. Kaya lahat ng dumarating sa buhay po natin, be it suffering, challenges, or blessing, inilagay yan ng Panginoon dahil may purpose. Maging sa mga tao, Lord, bakit mo ba inilagay sa buhay ko si ganito, si ganyan? Baka may tinuturo ang Panginoon, baka may sinasabi siya, hindi lang natin marinig. Because ang nauuna sa atin, galit. Ang nauuna sa atin, judgment. Ang nauuna sa atin, criticism. His wise counsel warned of past failed revolts by Teudas and Judas. Ito na nga po yun, yung mga dating nangyaring mga pag-aklas during that time. Siguro inisip po ng ibang tao,
Nung sinabi ni Gamaliel ito, sige, hayaan na natin kasi lilipas din yan. Pero nagkamali po sila. Tandaan po natin, Acts 5:39. Ito po yung puso ng verses na binasa natin. If it is of God, you cannot overthrow it. Next slide po. Panghawakan po natin ito. Mga kapatid, naglilingkod ka sa Panginoon, you are doing God's work, you are serving the Lord, you are faithfully obeying Him, you are walking with Him. If it is of God, you cannot overthrow it. Hindi kayang pigilan ng sino man ang pinangako sa atin ng Panginoon. Amen? Parang hina po Dapat po magalak po tayo dun, di ba? Na kahit anong gawin po ng tao, ng kaaway, ng kalaban, kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos, kung ano yung plano niya, hindi kayang pigilan ng kahit sino man. Lord, thank you. I am secured na hindi kayang pigilan ni man kung ano yung pinapagawa mo sa akin at kung ano yung plano mo sa buhay ko. And that is the promise of the Lord. Pero nakakalungkot po mga kapatid, si Gamaliel, ang ganda po ng sabi niya, if it is, hindi po Kristiyano yung nagsabi po nito pero may wisdom po sa sinabi. Hindi po Kristiyano po ito, hindi po naniniwala kay Jesus to bilang Panginoon tagapagligtas, si Gamaliel. Pero ano pong sinabi niya? Kung talagang sa Diyos iyan, hindi natin kayang pigilan yan. Pero hindi po sapat yung pagiging neutral. Si Gamaliel neutral Dinefuse niya po yung situation. Wala po siyang kinilingan, wala po siyang pinanigan. Pero hindi po sapat yung neutral ka, open-minded ka, o mabait ka, sumusunod ka, o religiously educated ka. Alam mo yung mga dapat mong gawin. Hindi po sapat. Kailangan pa rin po ng repentance at faith sa ating Panginoong Hesus. Ang malaking tanong po dito ay tinanggap na po ba natin talaga sa buhay natin ang Panginoon ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon ng ating mga buhay at tagapagligtas. Kasi sayang po mga kapatid, sayang po yung mga naririnig po natin. Pero ginamit po siya ng Diyos para pigilan po yung pagkamatay ng mga apostol. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, minsan gagamit ng Panginoon ng mga unexpected people para matupad yung plano niya sa buhay mo. Amen? Kaya hayaan mo lang. Pagka sa trabaho may naninira sa'yo, hayaan mo lang. Ginagamit yan ng Lord para ginagamit mo para matupad yung plano mo sa akin. Kapag merong challenge na dumating, hayaan mo lang. Ginagamit yan ng Panginoon para matupad yung plano niya sa buhay mo. He will use and He will give unexpected people to preserve His work. Alam niyo po, namatay na yung mga Sanhedrin, yung kapulungan, namatay na si Gamaliel, namatay na ang iba't ibang kumakalaban sa Kristyanismo, the Roman Empire, persecutions, mga emperor, pero ang iglesia ng ating Panginoong Hesus, ang katawan, the church still remains. 2,000 years after, andito pa rin po tayo, sumasamba sa Panginoon. Marami pong pinagdaanan ng iglesia, pero dahil ang iglesia ay nagkakaisa. Katulad po nung kanta kanina, pag-isahin mo ang aming mga puso. Pagbuklurin mo kami, Panginoon. Dahil may true unity, nag-exist po ang church at patuloy na nag-exist for 2,000 years. Sabi po dito, Christianity survived Rome persecution and emperors because its foundation is Christ, not man. Ito po ang susi. Kung gusto niyo pong mag-thrive yung buhay po natin, ma-survive yung mga dapat nating i-survive sa buhay, ang susi po si Jesus. Amen? Amen po? Amen. Si Jesus ang susi. Kung gusto po natin mag-survive, mag-thrive yung buhay po natin, wala na pong iba. Ating Panginoong Hesus lang. Amen? Not man. What God started, no earthly power could stop. Kaya po number 2, sabi dito, when faithfulness caused pain, God turns suffering into honor. Sa Tagalog po, kapag ang katapatan ay may kasamang paghihirap,
ginagawang karangalan ito ng Diyos. Your suffering, iti-turn niya ng Diyos into blessing. Ulitin ko po, the suffering you are experiencing, God will turn it into blessing. Hindi po siya magic. Okay? Hindi po ito prosperity gospel. Hindi po siya magic na biglang may darating sa'yo. Kundi, through that suffering, God will bless you. Through that suffering, God will reward you. Pero kailangan mong daanan yung suffering. Kailangan mong daanan yung persecution. Kailangan mong daanan yung challenges. Alam niyo po, papatayin na po yung mga apostol. Kung hindi po gumit na si Gamaliel, panigurado po, baka may napako po muli sa krus. Kung hindi po siya gumit na. Pero gumit na po siya. At ito po, nung gumit na siya, sa tingin niyo po ba nakalaya na yung mga apostol? Hindi po Kinuha po ulit yung mga apostol at alam niyo pong ginawa? Binugbog po muna ulit sila. Pagkatapos po silang bugbugin, saka po sila pinalaya. Grabe po itong mga mga kapulungan na ito. So, sa sobrang inis at galit po nila, pinagpapalo muna po nila, binitay po muna nila, at saka po nila pinalaya. O sige, laya na kayo. Pero pinahirapan po muna. Pero mga kapatid, kung titignan po natin iniisip ko po, parang gusto kong pumasok, ini-imagine ko po yung nangyari. Nung ini-imagine ko po, mapalo ka lang ng sabi natin yantok, sige. Sino pong napalo na po dito na? Sige, 2x2 na lang po. Magkukulay ube yan Tama? Ito, paulit-ulit na hinagupit. Tapos pinalaya. Pero alam nyo po, sabi ko, in verse 41, tignan nyo po yung 41, wala po dyan sa ating Nilisan ng mga apostol ang kapulungan. Umalis po sila. At ito pong sinabi nila, at sila'y galak na galak. Ulitin ko po, nilisan po nila yung kapulungan. At sila'y galak na galak. Ini-imagine ko po kung paano yung galak na galak nila. Nakahawak ba sila sa mga bewang nila, sa mga hita nila, tapos tumatawa sila. Pero, ang key po dito, ang point po dito, may joy po sila sa puso nila. Amidst dun sa paghihirap na dinaranas nila, there's joy in their hearts. Ang tanong ko po sa atin, may joy po ba sa puso natin ngayon? Meron po bang kagalakan? Iba po yung kagalakan sa bigla-bigla ka lang tumatawa, Iba po yung bigla-bigla ka lang natatawa. May joy po ba, mga kapatid? Nawa po may joy sa ating mga buhay. Kahit na may pinagdaraanan, there should be joy in our lives. God will honor us. In a way, yung suffering will turn into honor. Dahil, sabi po dito, obedience to God does not guarantee an easy life. Hindi po pinangako ng Lord na parang, bed of roses po yata. Yung buhay po natin. In fact, hardship often confirms faithful discipleship. Kapag ka medyo may suffering, may challenges, ibig sabihin, gumagalaw ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Ulitin ko po, kapag ka may suffering, may challenges, ibig sabihin, gumagalaw ang Panginoon sa buhay mo. At alam mo na yung kasunod nun. Honor, blessing, promise ng Panginoon. Pero kailangan mo daanan yon. Amen? Kaya magalak po tayo. Kagaya po ng mga apostol, di ko po alam kung ano yung senaryo nila, masakit yung likod, sugatan, pero nagagalak. Because may pagkakataon po ulit sila na mag-share ng gospel. Yun po yung goal po nila. Sabi po dito, suffering as honor and worship. The early apostle transformed our understanding of suffering. Hindi po lagi na kaya tayo nakakaranas ng pagsubok sa buhay ay dahil pinapahirapan tayo ng Diyos. O kaya dahil may nagawa po tayong kasalanan. Minsan po ang suffering ay blessing po sa atin ng Panginoon. It is a form of honor and worship to Him. Sabi po dito, they rejoice that they had been counted worthy to suffer dishonor for the name. Tuwang-tuwa po sila. Bakit? Lord, nagawa ko to dahil sa'yo.
Nagawa ko to dahil sa iyo at nagawa ko to para sa iyo. Ganun po yung kagalakan po nila. May mga believers po na pag dumating ang paghihirap, iniisip po agad natin, Lord, pinababayaan mo ba ako? Di ba? Aminin po natin o hindi. Minsan naisip na po natin yung, Lord, nakakatampo ko naman eh. Sila meron, ako wala. Tama? Pinababayaan mo ba ako, Lord? O kaya sinasabi natin, Lord, baka wala na ako sa purpose mo, baka wala na ako sa calling mo. Lord, baka mali itong ginagawa ko. Pero sabi po ng Bible, maraming beses na ang faithfulness natin ay may kasamang kasakitan, kapigatian. Pero hindi po doon natatapos yun. Huwag po tayong hihinto doon. Ang mga sugat po na nakuha dahil sa katapatan kay Kristo ay hindi sayang. Never na sayang ang paghihirap po sa Panginoon. Our works are not in vain. Our works are not in vain. May mga luha ka, kagabi lang, umiyak ka na. Alam niyo po, ang ganda po ng ano po namin. Meron kasing sinimulan po yung ating mother church, si Pastor Benji. Lahat ng pastor, every month, meron po kaming mentoring sa kanya. May mentoring po kaming ginagawa. At nakikita po namin yung mga struggles ng bawat isa, mga pinagdaraanan po namin. And minsan, prone po ang mga pastor sa tinatawag na puro kulog, walang ulan. Narinig niyo na po ba yung term na yun? Kagabi ko lang din po narinig eh. Puro kulog, narinig ko po kay Pastor Benji eh. Huwag ka lang puro kulog. Magpaulan ka din. Madalas po yung mga preacher na puro ingay lang, puro panlabas, mga public lang na mga appearances na ministries, pero walang ulan. Yung kulog, ang purpose po nun, di ba, para makita mo na uulan ba o hindi, kumukulog na, baka paparating na yung ulan. Di ba? Yun po yung ano nun eh. Parang senyalis po nun na, ay, uulan. Madilim na yung kalangitan, kumukulog. Pero madalas daw po tayo, puro kulog lang, puro ingay. Pero walang fruit, walang ulan. Yung ulan po yung mahalaga, tama? Lalo na po sa atin ngayon, sa balita po, yung mga dam po natin, medyo konti po yung yung supply. Yung ng tubig. Huwag lang tayo puro kulog, mga kapatid. Huwag lang tayo puro pakita lang. Sa church, pakitang tao, sorry for the word, na nagkukunwari, pero wala namang ulan yung buhay natin, walang fruit yung buhay po natin, walang substance yung buhay po natin. At yun po yung sinabi sa amin kagabi, at kami po ay nalinawan, kami po ay napareflect din po kami. Tama nga na tipong minsan kapag sobrang busy mo sa ministry, sobrang busy mo sa kingdom, hindi ka na nagiging busy sa king. Tama? Sobrang busy mo eh. At ang topic po namin kagabi is personal devotion. May isang sinabi po doon na nagsabi po yung isang pastor na Lord, payakap. Nasabi po ba natin sa Panginoon, Lord, payakap? Ang dami kong pinagdaraanan ngayon, Lord. Pwede payakap, Panginoon? Okay. Baka yun lang po yung kailangan natin. Lord, payakap naman, Panginoon. Para makapagtuloy ako sa pagsubok na pinagdaraanan ko. Every one of us, youth, and lastly, when the gospel is real, believers cannot stop speaking. Kapag katunay mong naranasan yung pagpapala ng Panginoon, kapag katunay mong naranasan yung pagbabago ng Panginoon, hindi mo pwedeng hindi pagsabi sa iba. Tama? Pag tunay ka nagbago, tunay mong naranasan yung pagpapala niya, hindi mo makocontain eh. Yung joy, from Acts chapter 3 hanggang Acts chapter 5, yung pinagaling na lumpo, nagalak, yung hinagupit, yung
talaga namang sinaktan, nagalak. Kapag ka ikaw ay talagang nakakilala sa Panginoon, kagaya ng awitin kanina, may galak. Amen? Kaya, alam niyo po may purpose yan, yung mga awitin sa ating pong topic ngayon. They preach daily. They preach daily. Ito po literal, na they preach daily. Sa atin po, sa ating bansa, wala pong manguhuli sa'yo kapag shinare mo si Jesus. Wala naman po kayo nakita pa, di ba? Na shinare mo yung Bible, shinare mo yung Gospel, hinuli ka ng pulis. Wala pong ganun dito sa Pilipinas because meron tayong kalayaan na magbahagi, mag-share ng ating faith. Hanggat meron pa po, gamitin natin yung time para po mag-share. And the Gospel was their life. The Gospel was their very life, not merely an event or obligation. It flowed naturally from transformed hearts. Kapag tayo po sa church, ang tingin po natin ay obligasyon po ang lahat ng ito, mapapagod ka lang. Pero pag ang tingin mo sa ministry, sa paglilingkod, sa pag-attend ng church, ay buhay mo, never kang mapapagod. Sino dito nagsabi? Nagsabi nung kumakain, ay pagod na ako kumain. Diba? Ay pagod na akong uminom. Wala pa naman po siguro nagsabi nung kalagitnaan na ay pagod na ako kumain. Next year na lang ako kakain. Sino po gusto next year na lang kakain? O, sino po hindi kakain mamaya? May women's fellowship, di ba? Sino po hindi kakain? Wala naman po, di ba? Lahat tayo gusto kakain. Kasi part yun ng ating daily life. Kapag ka part ng life po natin yung gospel, hindi pwedeng mawala yan sa'yo. Amen? Ganun po dapat nating ituring. And it is public and personal. Public in a sense na hindi mo kinakaya kahit saan ka pumunta. Kahit saan ka lumagi, hindi mo siya pinagkakaila. And it is personal in a sense na it is between you and God. Yung connection nyo. Alam niyo po, para maayos yung relationship, ito po ang susi. Maayos yung relationship ng bawat isa, horizontally, kailangan maayos muna yung relationship natin sa Diyos vertically. Sasabihin, ay, di maayos, pastor, yung pamilya ko, di maayos yung mga anak ko, di maayos yung ganito, yung relationship ko sa ibang tao. Baka may mali. Baka hindi tayo connected dun sa source. Hindi tayo connected vertically sa ating Panginoon. Sabi po dito, the gospel spread both publicly and personally through community. Believers gathered in homes, in the temple, sharing their faith relationally through ordinary settings and daily life together. Ang sabi po sa atin, be faithful. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, be faithful. Sabihin nyo po sa sarili nyo, be faithful. Be faithful, mga kapatid. Sometimes we are unfaithful in the Lord. Sometimes nagkakaroon tayo ng division with one another. Sometimes nahuhusgahan po natin yung kasama natin, kaibigan, ka-churchmate. Minsan, napag-iisipan natin ng masama, maging yung ating mga anak, mga asawa, pamilya. Pero we need unity. Unity in the family, unity in the church, and unity with God. That's what we need. Kaya ang desire po natin, mga kapatid, faithfulness. Pag-isahin mo, Panginoon, yung puso namin. Lord, maghari ka sa buhay ko. Yung dulo po nung kanta, Jesus, maghari ka sa aking buhay. And that's the question. Si Jesus na ba ang hari ng buhay po natin? Ang final challenge po sa ating mga kapatid, at dito po tayo magtatapos. Ang pinakamaganda pa niya, dito po tayo magtatapos, talagang nagigising po no? Faithfulness in God's kingdom. Sabi po dito, next slide. Faithfulness is never wasted. Lahat ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, hindi po sayang yan. Pwede niyo po ba sabihin sa katabi mo, hindi sayang yan? Yung pag-attend mo ng church, hindi sayang yan. Yung paglilingkod mo sa Panginoon, hindi sayang yan. Yung may pinagdaraanan ka pero faithful ka pa rin sa Panginoon, hindi sayang yan. Walang sayang sa harapan ng Panginoon. Kaya tuloy lang po tayo. Amen? Tuloy ka lang. Tuloy ka lang sa paglilingkod. Ituloy lang po natin. Opposition, suffering, misunderstanding may come.
Pero tandaan po natin, kung tayo nakasurrender kay Christ, the kingdom cannot fail. Pangawakan po natin, if it is of God, you cannot overthrow it. Kung ito ay galing sa Diyos, hindi ito pwedeng pigilan. Anumang bagay na galing sa Diyos at ipinangako niya sa iyo, kahit sinong tao pa kumontra, kahit kakilala mo pa, close mo pa kumontra, basta pangako ng Diyos sa buhay mo, hindi kayang pigilan ng kahit sino. Pero, ang hinihingi po sa atin ng Lord, faithfulness. Amen? Be faithful. Pag sinabi mong, Lord, maglilingkod ako, maglingkod ka. Pag sinabi mong, Lord, magsisimba ako, magsimba ka. Pag sinabi mong, Lord, atin ako ng Bible study, umatin ka. Pag sinabi mong, Lord, magdi-devotion ako, mag-devotion ka. Amen? Pag sinabi mong, Lord, magba-Bible reading ako, mag-Bible reading ka. Panindigan mo. Magkaroon ka ng conviction, i-commit mo sa Panginoon. Because faithfulness in the Lord will be rewarded. Huwag kang umistap sa gitna. Be faithful until the end. Yun po ang panawagan sa atin ng Panginoon. And as we go to our ministry time, nais ko po na tayo pong lahat ay tumayo. Dalawang bagay po yung gusto ko pong itanong sa atin. As we sing this song, pag-isahin mo, dalawang bagay lang po yung gusto ko pong itanong sa inyo. At huwag niyo po itanong sa katabi niyo, sa inyo ko po itatanong eh. Anong bagay yung kailangan po nating isuko sa Panginoon? Yun po yung unang tanong. Anong bagay, anong mga bagay yung kailangan mong isuko sa Panginoon? Pangalawang bagay, ano yung kaya mong i-commit sa Panginoon ngayon? Yung commitment na, Lord, magsisimba na ako lagi-lagi. O kaya yung simple po, Lord, di na ako malilate pag Sunday service. O kaya, Lord, dati na ako lagi ng Bible study, di na ako tatakas sa leader ko, sa teacher ko. Simple lang, mga kapatid. Kahit simpleng commitment lang sa Panginoon. Tandaan po natin, faithfulness, pag galing kay Lord, it will be rewarded. Kaya po, as we sing this song, una po, ano yung isusuko mo sa Panginoon? Ikaw lang yan at ang Panginoon. Pangalawa, ano yung i-commit mo sa Panginoon? Nagsusumamo Come on, church. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, Sa pagkakamahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo Ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, Bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka Sa aming buhay. Nagsusumamo. Nagsusumamo, Panginoon, narito po kami. nagpapakumbaba. We are humbly asking you, O Diyos, kami patawarin sa aming sala, forgive us, Lord God, sa pagkakabahagi,
sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo! Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Come on, church! Let us sing! Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Panginoon, pag-isahin mo! Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Narito po, Panginoon, ang iyong mga anak. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Let us sing, pag-isahin mo. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo. Come on, church. Commit to the Lord. Surrender it to the Lord, mga kapatid. Ano man yung dapat po nating isuko, ano po yung dapat nating ipangako sa Panginoon, the Lord will reward those who are faithful. Kaya mga kapatid, ibigay po natin sa Panginoon. Come on, church! Give your worship to the Lord. Give your best worship to the Lord. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka. Come on, kapatid! Panginoon, pag-isahin mo kami. Unite us with your love. Unite us with your spirit. Unite us with your word, Lord. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa amin. For the last time, let us sing, mga kapatid. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Hear the prayer of your people, Panginoon. Unite us, Lord. Bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa... Let us declare this. Jesus, maghari ka. Jesus, maghari ka sa... Come on, church! Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka. Jesus, maghari ka sa... For the last time, let us sing. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Panginoon, maghari ka sa aming pong buhay. Yung malakas pa po na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Amen and amen. Mali na po tayong umupo sa presensya po ng ating Panginoon. Hello? Ayan. Okay, magandang umaga muli sa ating lahat. Naririnig niyo ako, parang maano yata yung boses ko. Ayun. So, bless na bless ba kayo sa sinabi ng ating Panginoon today? Sa paggamit kay Pastor. Salamat, Pastor. Sana
Yes, yung wisdom na ibinigay ng Panginoon sa ating pastor. Okay? So, dadako na tayo sa tithes and offering, yung pagbibigay ng ating ikapo. Pero bago tayo magbigay ng ating tithes and offering, okay, basahin ko muna kung ano yung verse. No, give me a verse first. Sabi dito sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Okay? So, bago ang lahat, let's pray first. Heavenly Father, we come before you with thankful heart. You are the owner of all things, Lord. Lahat galing sa iyo. Every blessing, every provision, yung good health namin, lahat galing sa iyo, Panginoon. Open our eyes today to understand the truth of your word. Soften our hearts to give with joy, and help us honor you with our substance. Let everything we do and give bring glory to your name. Amen. Okay po. Dito sa na ito, magbigay lang ako ng konting explanation sa verse na binigay ko ngayong umaga, no? So dito, nire-remind tayo ng ating Panginoon na ang pagbibigay ng ating ikapo ay hindi isang duty, hindi lamang isang duty or requirement. Ito ay, dito nakikita natin yung ano ba yung nasa puso natin. So it is a reflection of our heart kung ano ba yung priority natin sa buhay. Okay? Sabi nga, ulitin ko, where your treasure is, there your heart will be. Okay? So if you choose to give our tithes and offering, yung time natin sa paglilingkod ng Panginoon, it's clearly a signal na we value most of that. So, halimbawa, binibigyan natin yung time natin sa pag-serve sa Panginoon. Inuuna natin yung ating tithes and offering bago yung lahat, di ba? Pag tayo sumweldo or tayo kumita, sineseparate na natin kaagad yung para sa ating ikapo, di ba? So, ibig sabihin, na inuuna natin or we are giving priority sa ating Panginoon. Sabi nga dito, Lord, sabi, when we bring our tithes, we are saying, Lord, you are my first in my life. You are my source, you are my provider, and you are my greatest treasure. Okay? Di ba? Napakaganda ang sinasabi dito. So, ang pagbibigay ng ating tithes is an act, okay, na tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Okay? Hindi tayo yung nagbibigay out of obligation, but give cheerfully with a heart full of faith. Okay po? So, ngayon po ay dadako na tayo sa pagbibigay ng ating mga tithes. So, may I call the ushers, please? Pag-pray natin itong na ito. Gracious Lord, we thank you for the privilege of giving. Salamat po, Panginoon. We present our tithes and offering today not as a payment, but it is an act of love, worship, and surrender. We declare that our treasure is in you and our heart belongs fully to you. Lord, i-bless mo po yung mga giver, you multiply their seeds, restore what has been lost, and let their lives be a testimony of your faithfulness. At Panginoon, sa mga tithes na ito, gagamitin namin ito, Panginoon, in expanding your kingdom. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay po. Bago po tayo pumunta sa ating important announcement, i-welcome po natin muna ang ating mga first-time visitors.
Okay? So, tayo na lang po pag tinawag po yung name. Si Ellen May Leonida. Sige po, tayo po kayo. Sige po, welcome po. Palakpakan naman po natin, okay? Si Joseph Gabriel Leonida and Jacob Daniel Leonida. Okay, isa pa isang family. Okay, welcome po sa ating FCC Manila. Okay, proceed naman po tayo sa ating announcement. Meron po tayong Sunday class po after the closing prayer and benediction. And also, paalala po sa ating, sa lahat ng mga kababaihan, may women's fellowship po mamaya kayong 1 p.m. Kaya sa mga women's po dyan, kahit first time nyo po, pwede po kayong mag-join later. Later po at 1 p.m. Dito lang din po sa FCC Manila. Ganon din po sa mga kabataan, meron po kayong youth fellowship mamaya 3 p.m. Dito lang din po sa FCC. Pwede rin po kayo mag-invite. Yan po. And reminder po sa mga kasali po mamaya sa choir, may practice po ng 12 p.m. to 1 p.m. Okay? Especially po malapit na rin pong ating anniversary. And also for general cleaning po, sa May 23, Saturday po siya, 7 a.m. onward. Sa mga willing po na tumulong, punta lang po kayo. Pero kapag hindi po kayo available ng morning, pwede naman po kayo pumunta ng afternoon. Makipag-coordinate na lang po kay Sister Ana Ilagan. Ayun po. And di naman po siya required, pero we highly encourage po na tumulong po tayo sa ating general cleaning. Siyempre, para maganda and maayos po yung venue para po sa ating anniversary, makapag-celebrate po ng maayos. Para naman po sa mga birthday celebrants, ayan po, madami po ang my birthday, okay? Tinatawagan ko po sa harap si Brother Naveen. Brother Naveen, si Tatay Cards. Tatay Cards? Si Brother Joshua. Si Joshua. And si Sister Ira. Si Sister Ira is, ngayon, birthday niya ngayon, May 17, okay? Ano na po siya? 18, okay? Legal age na, okay? Bago po pag-pray ni Pastor Eman, kantahan po muna natin ng happy birthday, okay? Day to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. One more time po mga kapatid. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Go Tatay Cards! Happy birthday to you. Ayan po, narito po sa ating harapan ang mga nagdiriwang at magdiriwang po ng kanila pong mga karawan. So, ilan sa mga kabataan po natin at sa ating pong patuloy na kabataan na si Tatay Cards. Ilang taon na si Tatay Cards? Hindi halata, huwag mo nang tanungin. 19. Naintindihan nyo na yun, okay? Oh, 76. Pero malakas pa rin, nakakasayaw pa rin po, no? Sa'yo ba nga Tatay Cards? Ayan po, ituon po natin ang ating mga kamay sa mga may kaarawan po at let us pray and speak blessings in their lives. Panginoon, maraming salamat po for the gift of life sa mga kapatid po namin ito. Magmula po kay Tatay Cards, kay Sister Ira, kay Brother Josh at kay Brother Naveen, na ngayon po ay nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa mga susunod na araw, Panginoon. Amin pong hiling, Lord God, sa kanila pong buong buhay, na pagpalain niyo po sila, samahan at gabayan. Ang iyong banal na espiritu ang patuloy na gumabay at magpalakas sa kanila. Panginoon, dalangin po namin kay Brother Naveen sa kanyang pag-aaral. Patuloy, Panginoon, na ang iyong karunungan ang igawad niyo po sa kanya. Ganon din po kay Brother Joshua sa kanyang pag-aaral, excellency, Lord God, and wisdom sa kanyang pong buhay. Maging kay Sister Ira na ngayon din po ay nag-aaral, Panginoon. The wisdom and the knowledge be upon her, Panginoon. At sa mga kabataang pong ito na patuloy niyo pong binibigyan ng pagkakataon at panahon na lakaran yung way, yung path na ibinibigyan niyo po sa kanila. Nawa
nawa po wala pong anumang mga peer pressure, mga bad influence ang magpatanggal sa kanila, magpaalis sa kanila sa plano mo, sa buhay po nila. Patuloy niyo pong pagpalain ng mga kabataang ito. Ganon din po kay Tatay Cards, Lord God. Patuloy niyo pong palakasin yung kanyang physical na pangangatawan. Yung provision mo, Lord God, sa kanyang buhay ay patuloy mong ibigay, Lord God. At nawa po, Panginoon, yung kalakasan na nanggagaling sa iyo ay patuloy niya pong maranasan, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na may plano ka pa po sa buhay ni Tatay Cards at gagamitin niyo pa po siya para yung ibang tao rin po na kilala niya ay makakilala rin po sa iyo. At sa mga nagdiriwang ng kaarawan, sa mga susunod na panahon, susunod na araw, Panginoon, sa apat na kapatid po namin ito, ano man po yung mga struggles nila, mga pinagdaraanan, mga pagsubok, Panginoon, na kanilang nilalakaran, I pray, Lord God, na maramdaman nila yung pagsama at pagtulong mo. At sa araw na kanilang kaarawan, Panginoon, maramdaman at maranasan po nila yung pag-ibig mo, yung presensya mo, at yung provision mo sa kanilang mga buhay. Again, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Bless their hearts. Bless their minds, their whole being, Panginoon, their family, Lord God. Ay pagpalain niyo po, Panginoon. Nawa po ay maging ilaw at asin po sila ng sanlibutan ito. Pagpalain niyo pa po muli ang mga kapatid ko pong ito at patuloy na samahan, bigyan ng kagalakan, Panginoon, sa kanilang buhay. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday pong muli. Yan po. Sa mga nagdiriwang po ng kaarawan. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo po tayong lahat. Sige po. Tayo yumuko at tayo ay manalangin. Panginoon, tunay na kapag kami ay naglilingkod, when we experience persecutions, suffering, challenges, Lord God, alam po namin na kasama ka po namin sa aming lakarin. We know, Lord God, that our suffering is not forever. May hangganan po ito. At sa kabila po, Panginoon, ng aming mga pinagdaraanan, we know, Lord God, that you are a promise keeper. That you are the God of provision, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na tutupdin mo at kakalingahin mo, Panginoon, ang bawat mga anak mo, Panginoon, na nagpapatuloy, nagpapagal, at nagpapagamit sa iyo, sa iyong ubasan. Kaya naman po, Panginoon, hear the prayer of your people. Hear the cry of your people. Pakinggan niyo po ang panalangin ng bawat isa, Panginoon. Kami po'y narito para po sa iyo. Taas po natin ang ating mga kamay patungong langit at tanggapin pagpapala ng Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo ng Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakilan kailan paman. Amen at Amen. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Amen.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Tapos na po ang ating Sunday worship service. Happy Lord's Day po sa bawat isa. Tayo po yung magkamayan at magbatian.